Good day mga ka-Alpha Adventure Farms. Sa mga bago pa lang sa channel na to, my name is JC De Guzman. Pag-usapan natin ang tungkol sa manok in this episode. Specifically tungkol sa Decal Brown. Dahil tungkol dyan ang iniwang tanong o comment ni Jungpyu TV8657. Let me read his comment. Sir, good morning. Paano po ba mag-produce ng Decal Brown? Gusto ko sanang mag-business ng ready-to-lay na Decal Brown. Pure Rhode Island Red po ba at White Leghorn? So, tinatanong niya kung yun ba ang pinagpapares? Yun ba yung pinagkakastahan natin? No? Decal, yung Rhode Island Red ba or White Leghorn? Tama po ba? At gusto ko din sanang bumili ng Rhode Island Red sa inyo. Okay, so Jungpyu. Ganito ha, yung formula, secret recipe ni Decal Company, hindi yan public information. Kaya nga secret, diba? No? So, at talagang hindi nila ibubulgar yan or ipapublish anywhere online yan dahil patented sa kanila yan, naka-IPO yan, ano? Kahit din naman ako kung yung mga formula ko dito na pang business hindi ko rin naman sinishare yung kumpletong detalye, no? Kapag ka trade secret. Aware ako dyan sa kumakalat na paniniwala na para daw ikaw ay makapag-produce ng Decal Brown or at least manok na mukhang Decal Brown ay pag-asawahin mo raw ang isang Rhode Island Red na lalaki at isang puting manok. No, whether Decal White yan, White Leghorn, or Loman White, basta puting manok. Yan ang maraming kumakalat na paniniwala. No? In fact, isa yan sa mga nabasa ko sa mga FB groups 5 years ago, nung ako ay nagsisimula palang mag-self-study about animal science. No? So, napag-alaman ko through studying and research na hindi ganon. And sa tingin ko, hindi mo kailangang mag-research para mag-sink in sa iyo na hindi ganon kadali ang mag-produce ng Decal Brown. Dahil kung ganon lang pala ang pagpuproduce ng Decal Brown, mamamatay ang negosyo ni Decal Company. Di lahat na lang, kukuha na lang ng pulang manok at pulang lalaking manok at puting babaeng manok, pag-asawahin mo, may instant Decal Brown ka na. Hindi siya ganon, ano? Parang katulad lang din yan ng pag-assemble ng isang iPhone na cellphone, no? Hindi yan kasing dali ng pagpipisa-pisahin mo lang ang mga sirang cellphone, no? Yung mga binentang second hand, and then you can produce your own iPhone. Hindi siya ganun, hindi ganun yun, no? So same thing with Decal Brown, Jungpyu. The only way for you to produce your own legitimate or certified Decal Brown ay kung meron kang parent stocks galing sa isang lehitimo na distributor ng mga Decal na manok dito sa Pilipinas. Ano ba yung mga Decal na manok na yan? Decal Brown tsaka Decal White. Kailangan bibili ka dun sa lehitimong distributor ng Decal Company dito sa Pilipinas. Yun nga lang sa panahon sa kasalukuyan, today is June, June pa rin tayo, 2024. Medyo mahihirapan kang kumukuha ng parent stock. So kami ngang mga contract growers, mga F1 na nga lang, mga sisiw na nga lang ng F1, medyo may challenge pa, no? What more kung parent stocks pa ang binabalak mong bilhin, and at the same time hindi ka naman pasisingitin kung padose-dosena, kahit hundreds pa ang balak mong kunin, no? Kung sigurong libo-libo, 10,000 pataas, no? Medyo papansinin ka, no? In our case, libo-libo na nga yung mga pinalalaki namin, medyo challenging pa ang kumuha, no? F1 pa yun, hindi pa parent stocks yun, no? So yun, dapat mayroon kang parent stocks na Decal Brown para makapag-produce ka ng sarili mong F1 na Decal Brown. So, ganun yun. Hindi ka kapag kumuha ka ng parent stocks, hindi ka bibigyan ng tandang na pula ang balahibo at inahin na puti ang balahibo. Hindi ka bibigyan ng ganun. No?
parent stocks kaagad ang ibibigay na ano sa'yo. Na, let me make that clear. Ano, ang ibig kong sabihin doon sa hindi ka bibigyan lang ng basta-basta tandang na pula ang balahibo at basta-basta inahin na puti ang balahibo. Sinabi ko, ganun ang pagkakasabi ko dahil merong silang mga striktong selection ng traits para sa mga pinipili nilang tandang at saka mga inahin. Ano? Ang purpose kasi ng mga chicken genetics company na to, na pinagkakapili-pili nila yung mga pinagpaparis-paris nilang mga manok para makuha nila or ma-take advantage nila yung tinatawag nating heterosis, no? Heterosis or yung hybrid vigor sa plain na English. Ano? Hybrid vigor, ito yung combination ng mga magagandang katangian ng dalawang lahi na pinagbreed mo together. Ano? So, yun ang hybrid vigor or heterosis na tinatawag. Ano? Halimbawa niyan is yung ano ba yung hybrid vigor na mga halimbawa? Halimbawa, yung hindi siya sakitin, ano? Meron siyang disease resistance na taglay. Ano pa, yung kanyang feed efficiency, no? Yung feed conversion ratio niya, talagang nahihit niya, ibig sabihin, hindi ganun karaming feeds ang kailangan mo ipakain para lang maka 1 kilo ka ng karne ng manok. Halimbawa, ganun, no? At saka yung egg production niya, no? Malakas sa pangingitlog. Kagaya ng Decal Brown, ang nasa brochure ng Decal Brown ay makakakuha ka raw ng aabot sa 500 itlog hanggang sa ang layer na yan ay umabot ng 100 week old, no? 100 weeks. Yan ang nasa brochure. So, para maging consistent ang isang chicken genetics company na i-deliver niya yung pangakong yon, talagang kailangan dadaan sa karayom lahat ng mga traits ng mga parent stocks na kanyang i-release at gagamitin, no? So yan, naidatali ko lang, Jong Pew, yung medyo may pagka-technical siguro explanation ko, pero yun naman talagang purpose kung bakit merong Alpha Adventure Farms YouTube channel. Academe ang style ko dito. Huwag kayong mag-expect na paaabutin ko ng 10 minuto ito tapos puro view lang or surroundings ko lang ang binivideo. Talagang pag-aaral ang intention ko kung bakit nagbabahagi ako ng kaalaman. Okay, ngayon, kung pinaplano mo na kung ang nag-uudyok sa iyo na kumuha ng purebred Rhode Island Red kay Alpha Adventure Farms, sa akin nga, ay dahil doon sa inakala mo na pag-aasawahin mo lang ang isang Rhode Island Red na tandang at isang puting inahin, ay hindi ganun nga iyon. Pero kung nagbabalak ka na, or kung sa tansya mo, parang ang hirap pala ng binabalak mo na taga-produce ka ng mga sarili mong F1 dahil nga, ayun, mahirap makasingit sa mga distributors at ganun palang kalaking volume ang kailangan para lang ikaw ay pansinin. You may want to start na lang siguro sa mga purebred Rhode Island Reds. Bilang pag-umpisa, para nagkakaroon ka ng experience-based na karanasan for your future decisions. Kung gusto mo mang subukan ng ibang breed ng manok, pwede kang bumili ng Rhode Island Red kay Alpha Adventure Farms. Nandyan na sa description ng video yung link kung saan mo makikita ang presyo sa bawat age group at saka minimum order bawat age group dito kay Alpha Adventure Farms. Punta ka lang sa website alphaadventure.com. Click mo yung menu. Kung nasa cellphone ka, doon sa upper right hand side meron 3 guhit doon. Click mo lang yon. Tsaka mo i-click yung livestock. Click mo yung chickens. Click mo yung Rhode Island Red. Nandun na mga detalye, presyo, sa bawat edad, ilang piraso ang minimum na order, mga ganyang bagay. Mas maganda pala, Jong Pew, sa tingin ko medyo bago-bago ka sa chicken farming, i-promote ko na rin. Meron akong pre-recorded na online chicken farming seminar. Mag-register ka doon, tapos mabibigyan ka ng 1-year access. Hindi ka ma-obligate na tapusin ng video ng isang upuan.
Di mo kailangan bumiyahe, di mo kailangan magbihis dahil pre-recorded ang video. Pwede mo siyang i-pause, tapos i-continue mo kung where you left off, kung kailan ka ulit libre. Isang taon naman ang access mo doon. Pero sana matapos mong panoorin sa loob ng unang 30 days. Dahil yung libreng email technical support mo ay sa first 30 days lang. Kasi naiintindihan ko may mga follow-up questions kayo dyan habang pinakikinggan nyo ako dun sa pre-recorded video. So lahat ng mga katanungan ninyo, i-record nyo muna sa notebook or sa email. After nyo panoorin, one time big time, i-email nyo sa akin. At ako mismo ang sasagot sa mga katanungan ninyo. Kahit 499 questions pa yan, walang problema. Send nyo lang. No? Okay? So, Jongpyo, I hope nabigyan ko ng linaw yung katanungan mo, kung ano man ang iniisip mo ngayon, at sana nakatulong sa iyo. At sa mga iba pang tagapakinig, maliban sa iyo, Jongpyo, kung sa tingin nyo nakatulong sa inyo ang video na to at maging yung mga nakaraang mga videos ko, gusto ko sanang maglambing sa inyo kung pwedeng makahingi ng testimonial sa Google profile ni Alpha Adventure Farms. No? Iiwan ko na rin sa description ng video, pati sa comment na section, yung link kung saan kayo po pwedeng mag-leave ng review o testimonial. No? Umaasa ako na sana maganda mababasa ko, no? Pero kung hindi man, okay lang, no? Opinion yun kasi, no? So maraming salamat. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.